So yun po mga Kadabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. So welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV nga po pala, medyo malat pa. Kakagalay lang natin mag-basketball. Basketball tayo para kapag nagkita kami nitong vlogger ni Isko na nagbibigay ng death threat sa amin, may panglaban naman tayo. So yan o, ito part 2. Kasi nga po, syempre, hindi naman tayo papayag na ganun-ganun lang, diba? Kung sila, may mga panlaban sila dahil mga mapera sila, kami naman, may utak naman kami. Kasi nga, diba, sa video natin, kanina umaga, no, ay may death threat tong vlogger ni Isko Moreno sa aming mga TVJ Defender. May may mga sinasabi na baka daw matulad kami kay Percy Lapid, kay Johnny Walker. Yun naman po kasi yung mga ganun, hindi mo na dapat yun hindi mo na dapat yun na inuugnay kasi malayo po yun Malayo yung mga motibo ng mga tao bakit nila nagawa yun. So, sabi ko nga sa inyo, pag may nangyari sa amin, bawat isa sa mga TVJ Defender, ay ang mananagot lang po at walang hahanapin po na iba at walang maging mapagbibintangan na iba kundi po itong vlogger ni Isko Moreno. At nailapit ko na rin po sa ating buting sponsor na si ayoko na lang pangalan pero isa siyang attorney bali tiga saan ba si attorney? Nakalimutan ko na naman. Pero hindi natin pwede i-mention yung name niya, no? So, ayun. Dito kasi sa mga video niya, so pinakita namin, inedit na namin lahat. Tapos pinagdugtong-dugtong na namin lahat ng video niya, no? So, sabi ni attorney, approve. Kaya safe kayo dyan. Kayo safe dyan, siya hindi. Kasi grand threat dyan kung tawagin ni attorney or death threat. Ngayon, pinagsasabihan niya kami, di ba? Kung mga ganito ganyan, baka daw matulad kami sa ganito. Ito ngayon yung isang katangahan ng vlogger na yan. Ito, panoorin ho natin yung video, no? Yung video, papatungkol ho dun sa nangyaring pagpaslang kay Johnny Walker. Walker ba o Walker? Walker, no? Sorry Peace. So, una po pala nakikiramay tayo sa pamilya niya. At condolence po, no, kay ma'am at sa pamilya ni Johnny. So, nakakalungkot man, pero yun, no, na tayo, sana mabigyan ng hustisya itong nangyari kay Johnny Walker. Tsaka yung kay Gis Lapid. Kay Percy Lapid, no, na palagi nga aming, di ba dati, kung natatandaan yun, sinabi ko na rin doon sa video, na ganyan din yung sinabi sa amin ni Model of Maynila. Dahil si Model of Maynila is bata rin din ni Isko So parang naiisip ko, parang gawain ba to ng mga vlogger na Isko niyan, mananakot kayo? Pag di nyo nakaya yung mga kalaban nyo sa bangayan, mananakot kayo? Naka-issue ipapapatayin nyo kami? So ito yung video, no? Ang layo po nung motibo ng suspect sa nangyayaring issue ho namin dito ngayon. Mula sa kuha ng CCTV bago ang pamamaril sa radio anchor na si Juan Humano, pakinggan nyo maigi DJ Johnny Walker. Okay. Habang naka-live ang kanyang programa. Johnny Walker. Nakabuo ng 3D computerized facial sketch ang pulisya. Siya ang kasabay ng gunman na pumasok sa compound kung saan naroon ang kanyang radio station. Parang may kahawig Nagtutok ng baril sa kasama ng broadcaster sa bahay. Parang may kahawig yung Ang suspect. CCTV naman sa loob ng radio booth, pinapa-enhance pa para makita ng malinaw ang mukha ng gunman. Sabi po kasi sa akin, kausap po natin kanina, yun pong provincial director ng Misada sa Occidental. Hindi definitely may kanilang mga hawak. Tingnan nyo kung anong motibo ng pagpaslang. Nakasombrero kasi yun kung napansin natin, nakayuko at mabilis maglakad. Pero ayon sa may bahay ni Humalon, may isa pang suspect. Narinig ko na lang yung gulo sa labas. Then putok, 2 putok. After that, yung gunman lumabas din sa gate, kaya hinabol ko.
Yung nakita ko ang gunman, dalawa, sumakay sa motor na mayroong driver naman nag-wait sa kanila. Then, sumigaw ako na, Buti na lang may CCTV, no? Tabang, help. Tumingin sila sa akin. Then, mukhang nakabahan sila. So, pag yung driver, natumba silang tatlo. Ayaw magbigay ng timetable ng Philippine National Police Pakinggan nyo maigi, ha? broadcaster na si Juan Humalon. Pero tiniyak nito na bibilisan ang investigasyon para mabigyang hustisya ang pagpatay sa kanya. May langaw po. Kung sa Binong Special Investigation Task Group, pinakikilos na rin ng PNP Chief ang Criminal Investigation and Detection Group. Lahat po ng anggulo ay ating sisiya sa atin, base na rin sa mga ebidensya na ating nakalat sa crime scene at testimonya ng mga testigo. Maybe work-related or personal. Pero hindi naniniwala ang Mrs. ni Humalon na may kinalaman ng pagpatay sa kanyang pagiging broadcaster. Kasi, it's only entertainment ang kanyang mga programs sa radio. Hindi siya, commentator, hindi siya. Narinig mo, ha? It's a plain broadcaster lang. Yung magbasa lang siya ng greetings. Narinig nyo. Bukod sa anggulong kompetisyon sa kanilang negosyong radio station, sinisilip din ang isa pang motibo. Meron kasing issue sa lupa dyan sa lugar na yan, na kung saan yung usapin ay Bukod sa motibong agawan sa radio station, ay may motibo din mapatungkol sa lupa. So ibig sabihin, napakalayo sa sitwasyon. Ngayon, dito siya showbiz. So ano po yung sinasabi nung vlogger ni Isko Moreno na si Paulo Piolo Paksiw? Hindi na lang. Sino ba? Si Mr. Bok. Si Mr. Bok na lang. Ano yung sinasabi niya? Na ang mga ganito, yung mga yung mga vlogger ng TVJ, ganito mangyayari sa inyo kasi ganito kayo katatapang diba sinabi ng Mrs. Plain lang siya or more entertainment lang po siya magbigay or mag-live, no? Hindi siya katulad namin na mga At yung kay Percy Lapid naman, politics yun. Showbiz kami. At ngayon naman, hindi na kami rin natatakot kasi alam namin na magkakaroon ng hustisya sa oras na may mangyaring masama sa amin dahil sino hanapin? Ikaw. Wala nag-death threat ka ba? Panoorin nyo yung video, ha? So, tuloy natin to. Pagkita ng ating biktima at saka po nung kalaban nila ay nakarating yata, alam natin ay nakarating po sa husgado. May 100,000 pisong patong. Ang laki ng patong. Para sa mga kapagturo sa May kamukha talaga, oh. Pag-iimbestiga na rin ng National Bureau of Investigation. May kamukha siya, no? and Human Rights. Din. Okay, dito na tayo sa video niya. Punta tayo dito sa video. Sinave na namin, eh. Tapos, bukod nakikita nyo sa baba, ayan yung full video ng live. Tapos may inedit po kami na nandito sa taas, 3 minutes, para hindi na po mahirapan, no? So, akala mo ganun-ganun lang? Minamalit ata kami nito, eh. Akala mo ganun-ganun lang yun, Mr. Bok. Ay, ayaw na dugto nga, Mr. Bok na lang. Kaya siguro ganun-ganun lang kami dito, no? Okay, gawin natin. Isang broadcaster patay matapos barilin habang nag-programa sa radyo. Patay. So, show yun. Ay, live yun. Live on. Unang-una, no, parang masaya ka pa na may namatay na broadcaster. Kasi una bilang Isko Moreno Dumagoso vlogger o Yorme vlogger o Isko Moreno vlogger, bakit mo itatopic ang title mo ay ano ba yung title niya? Parang big deal daw yung pagtaas ng ratings. Anak ng teteng ratings na yan. Hindi namin pinapansin yan. Napansin niya, ratings nyo na yan dyan. Nagtataka lang kami, bakit kada linggo 1 beses lang? Ibig sabihin, concerned pa kami. Ibig sabihin, concerned pa kami nun, no? Hindi kami nagagalit. Okay, tuloy natin. Air yun.
Ngayon mga kaibigan, ito, Oh. sa Misamis Occidental ito nangyari. Ah. Kanina lang. Sige. 2 hours ago. So ayan, broadcaster, patay. Ulit-ulit pa. Tapos, barilin habang nagpo-programa sa radyo. Nako mga kaibigan. Oh. Ito na sinasabi ko eh. Pakinggan nyo ah. Yung mga ganitong style kasi, minsan kasi may naaapakan. So, totoo, okay naman sa akin yung May naaapakan. So pinapalabas niya rito na si Sir Johnny Walker ay may naaapakan na tao. So bukod doon, pwede rin siya makasuhan ng pamilya ni Johnny Walker. No, ma'am, kontakin ko nga. Kontakin ko. Sige. Pagtas itong video, kontakin ko. Pwede siya makasuhan doon kasi sinasabi na doon ay may naaapakan na tao. So ay itong si Johnny Walker ay may kaaway or may inaaway. Ito kasi hirap dito sa mga vlogger na to. Bago sila magbigay ng komento, di mo na sila nanonood or nag-aaral. Di mo na sila nagre-research. Tingnan nyo kanina, di ba, pinanood natin. Ano yung dahilan, di ba? Pwedeng agawan ng radio station or ano pa ba yung sinabi, tsaka yung sa lupa. So paano mo masasabi na itong si Johnny Walker ay may nasasagasaan sa kanyang kaya nga sabi nung misis, 'di ba? Smooth lang ang content ng asawa ko, entertainment lang, wala siyang kabangayan. Kaya malabong mapatungkol sa pagbanat-banat sa radyo. Ang hirap sa inyo, hindi kayo nag-aaral muna bago kayo magbigay ng reaksyon. Basta lang kayo banat, yan tuloy, napapahamak kayo. Okay, tuloy natin. Lalaban na talagang pinupush talaga kung ano yung nasa puso at kung ano yung nilalaban. Pero minsan kasi mga kaibigan, sa panahon ngayon, hindi man tayo so parang iba ang panahon ngayon kaysa dati. Dati may takot pa yung tao eh. May takot pa yung taong pumatay, malakit. Ngayon mga kaibigan, andali eh. Tingnan nyo. Naalala nyo ba yung mga... Kailan kaya ito pinanganak? Dito, palpal din. Wala rin siya sa ayos dito. Mas okay daw yung mga tao noon. Hindi daw takot pumatay kaysa daw ngayon. Una-una dati, may death penalty. Tanda mo ba? So mas takot po yung mga tao noon kaysa ngayon. Ay hindi pala, mali. Ano ba yung, ito lang, ulitin natin. Parang napano ko dun pa yung tao eh. May takot pa yung taong pumatay. Noon. Ngayon mga kaibigan, andali eh. Tingnan nyo. Andali, yun pala. Pero hindi, para sa akin mas noon. Diba natatandaan nyo yung mga siga-siga yan, sila Asyong Salonga, marami, diba? Uso yung patayan ng mga gang to gang mga sakupan ng teritoryo noon. Kaya malabo din to sinasabi nito eh. Alam nyo ba yung mga previous na mga nangyari noon, for example, kay Percy, diba? Ganun din ang nangyari. Kita mo kay Percy Lapid, diba? Sa social media din siya. Pero ito ngayon, media din to, broadcaster pa to. Patay, patapos So, anong connect sa amin nun? Live on air. Isipin mo mga kaibigan, isipin mo walang gwardiya? Oo. Ayun, oo. Nag-live nga siya, sa tingin ko sa bahay niya lang to eh. Oo, sa station. Parang malabo namang station kasi parang... Hindi nga nanonood to. Kasi nung isang araw pa nangyari yung kay Johnny Walker, kanina lang siya nag-reaction, di niya pa rin napanood. Malabo daw, nasa radio station. Kakasabi mo lang na naka-live nga yung tao, tapos malabo sa radio station. Okay, tuloy natin. Pumasok nga. So talagang pinasok talaga sa ang persahan. So mga kaibigan, masakit talaga itong mga bagay sa mga broadcaster na nangyayari. Pero sa totoo lang, medyo mag-ingat din tayo. Especially mga vloggers, Yan. Yung mga vloggers na makabira lang, akala mo, Iron Man. Naku, ingat-ingat kayo. Yeah. Mag-ingat-ingat daw.
So, sino ba yung pinapatamaan niya mga vlogger? Wala namang ibang kaaway. Wala namang ibang ano. Tutusin kami, hindi namin sila tinuturing na kaaway eh. Sila lang turing ng turing sa amin na kaaway, pero sila hindi. Ayan ha, narinig niyo ha, mga vlogger na mga Ironman, mag-ingat-ingat kayo. Ngayon, ito kasi yan dyan. Ang layo po nung kaso ni Johnny Walker tsaka ni Percy Lapid. Saan nangyayari ngayon sa amin? Tapos dito naman, wala namang dito yung hindi naman namin pinipersonal. Yung video kasi, dun sila galit na galit. Yung video na binigyan ng reaction ni Attorney Mike Abe na nireactionan ko. So ano masama dun? Pasisihin mo, si Mike Abe, hindi ako. Kaya siguro nung pinakita mo kay Isko Moreno yung video ko, kaya sabi mo, di ba sabi niya rito sa video to, sabi niya, pinakita ko nga kay Isko Moreno, natawa lang eh. Kahit din naman ako, ipakita mo sa matatawa ako, gawa ng sumbong sa akin, hindi, nagre-reaction lang naman yung tao. So paano mo sasabihin nakakasuhan, may mga banta-banta ka pa dyan? Pinagagawa mo dudong? Okay, tuloy natin. Ang buhay nyo, hindi yan pang tawag dito. Hindi tayo mga superhero, hindi tayo mga... Yung buhay nyo, hindi yan So, ibig niya sabihin dito, yung buhay daw namin ay madali lang daw kunin or madali lang mawala. No? Dahil hindi nga kami mga superhero. Bakit naniniwala ka ba sa superhero? Alam kong superhero, hilo tuloy. Alam kong superhero yung nasa taas lang, pero ikaw naniniwala sa tanda mong yan? Anak ng teteng. Sa tanda mo yan, naniniwala ka sa superhero? Ang tanda-tanda mo na, naniniwala ka ba sa superhero? So parang sinasabi nito, mag-ingat kami. Dahil hindi daw kami mga superhero na kayang na parang hindi daw tinatablan ng bala. Diba? Yun naman yung yun naman yung pinopoint mo eh. Okay, tuloy natin. Immortal, di ba? Mahirap magbitang sa ito, yung gagawa ka na ng kwento para lang maka-for the views. Gagawa ng kwento daw. Kayo ha, mga malalakasang vlogger dyan. Ulitin natin. For the views. Ako, ingat-ingat po kayo ha, mga malalakasang vlogger dyan. Ingat-ingat daw. Ingat-ingat daw kayo. Crisulo, Jake Magnus, RTC, Spencer Lacale, yung tropa mo to. Hindi yan. Bigla lang daw, sabi ni Spencer, ni Sir Spencer, bigla lang daw, wala lang, di niya naman daw kilala yan. Kasi may grupo sila, Sir Spencer na Iskonian vlogger eh. Siguro ibang team to. Ito siguro yung mga ka-team ni Modelong Charing. Ito siguro yung mga ka-team ni Modelong Charing, no? Ewan natin. Kasi nakikita ko yung mga ka-team ni Sir Spencer, okay naman eh. Parang ang galing magpaliwanag. Ito, wala. Pero mo pati sa superhero naniniwala. Okay, tuloy natin. Baka wag sana umabot sa ganito, pero mahirap po. Wag sana daw umabot sa ganyan. Alam mo, kapag nagsasalita ka na ng ganyan, alam mo lahat, ilang beses na halos 3 beses niya sinabi na yung pagbabanta sa amin mga TVJ Defender. So sinabi niya pa dito sa video niya na ipinakita niya na daw ito kay Isko Moreno. So ibig sabihin, anong meaning nun? Parang nagsusumbong ka na Yorme, pabanatan mo tong mga to. Parang ganun ba? Ako nagtatanong lang ako. Sinabi niya, mamaya, panood ko sa inyo yung may andito 1 hour niya. Ito kasi putol-putol na to eh. Okay, tuloy pa natin. Diba? Walo tube, si Channel Red lang immortal. Tungtuwa siya ba? Yung naniniwala siya sa immortal? Sa totoo lang, no, sa ating mga babae, mga vloggers, no, balik natin. Media ang tinitira dito. Pero we cannot say na we English ka pang hayop ka. very special or
very immortal. Kasi baka dumating sa punto na yung mga sinasabi natin, binibitawan natin through social media, hindi malunok ng mga taong napagsasabihan natin. Ganito yan eh. Sa panahon ngayon, sabi nga nila, 5 na, 5. madaling mambuli sa social media. Okay. Ito, madaling mambuli sa social media, madaling tumira ng tao sa social media, madaling manira ng tao. Pero ang punto kasi, pag dumating sa punto na tinitira mo, hindi ka na ma-carry pa o napuno na sa'yo. Wala tayong masasabi, hindi natin masasabi kung ano ang magiging sistema nun. 6. So, attorney. Hi, attorney. Lakbakan muna natin si attorney dyan. So, 6 na. No? So, parang sinasabi niya, yung mga binabanatan ba? So, sino ba yung mga binabanatan namin? Una-una, tutusin, si Isko, binabanatan lang namin siya kapag may banat siya sa TBJ. Yung ginawa kong video na reaction, natural, nag-reaction ako. Nasa social media yan, vlogger ako. Ano pa ba? Ay, nilaglag mo ang amo mo. Bakit mo nilaglag ang amo mo? Ikaw mismo nagpahamak sa amo mo. Kasi nga, ang vlogger ng kanyang amo na ito na si Mr. Book na asawa ni Bak. Mr. Book, asawa ni Miss Bak. Ay, ang ganda. Oo, tugman-tugma yung pangalan na. Mr. Book, asawa ni Mr. Bak, ni Mrs. Bak. Narinig nyo sa mga video niya, diba? Rinig nyo sa mga video niya. Rinig nyo sa video niya na mga yung pinagsasabi niya. Ito kasi nagre-research. Ba't di kasi nagre-research, Dudong? Mahirap kasi sa inyo pag nagigil kayo. Tapos ang pinapalabas niya pa rito mga Cadaver Cats, ako daw yung nagpapakalat. Si Atty. Mike Abi yun eh. Paano magiging ako? Ito yung video. Pakita ko sa'yo. Pangalawang ulit na to ha. Ako ba yan? Tingnan nyo nga. May utang pala si Mayor na maiiwan. 15 billion pesos ang utang ng city government na iiwan ni Isko Moreno. Akala naman natin nagpapagawa ng kung ano-ano rito. May income ang Maynila. Hindi naman pala. At ito pa yung isa nakakalula. Alak ng bakang elepante ito. Napakamahal pala ng hayop niya sa ano. Yung palang Manila Zoo na binuksan ni Mayor Isko Moreno na pinagmamalaking maganda ay napakalaking pera pala ng ginastos. Initially, nakita ni Alex Lopez 1.7 billion. Hindi dapat ginastusan ng ganyang kalakihan. Dapat mas ginastusan ay yung pagkain at medicine ng mga taga-Maynila. Naku, naloko na. Akala natin kung mga magsasalita, daming na ipagawa. Ayun pala naman, puro utang. Sabi na nga ba, nagmamadali. Dapat mayor lang muna. Gusto magpresidente, sa mayor pa lang, sablay na. Ito na. Bilyon ang inutang at iiwang utang sa taga-Maynila. Magastos ka, mayor. Kung magsasalita sa telebisyon, sa radyo, sa social media, parang ang galing-galing. Parang suwabing-suwabe yung paglingkod sa Maynila. Eto't lumabas na ang totoo. Kapalpakan pala. Yan ang matindi. Sabi na nga mo magkakabukuhan. So ako ba yun? Ako ba yung salita? Kamukha ko na ngayon si Atty. Mike Abi. Kamukha ko na pala si Atty. Mike Abi. Saka lang, in fairness nakabarong siya. Kaya ako wala naman akong barong, tamang t-shirt. Ito nga, pang bahay lang yung suot ko ngayon eh. Kasi sabi ko, paano ko pag, alimbawa, magbibihis pa ako. Magbibihis. Tingin mo yung nire-reactionan ko. May bagay natin minsan sa nire-reactionan. Alam nyo kasi ito. Skonyan. Ito yun si Book. Tsaka si dun si Aparador, si Plema. Ito, sabihin, ito si Plema, ayaw namin talaga patulan to. Oo, kasi laging sabog eh. Kami laging
Laging ngiwi yung panga. Yung alam mo yung tigas panga na tao. Lagi niya lagi yun. Gigil na gigil. Yan sabi namin, sabi ko sa mga utol ko, kala kay Crisolo, tol, patulan ba natin to? Di tol, wag na. Pa tayo papala dyan. Sila may mapapala sa atin, pero tayo wala tayong mapapala sa kanila. Tignan mo mga ito hindi kami nagmamaliit Nanggaling din kami sa kapiranggot na views. Pero ika namin, di ba, andito na kami. Di ba, sabi si OG Diaz nga, yabang eh. Sabi ka ni OG Diaz, magpalaki daw muna kami ng subscriber bago daw siya pumatol sa amin. So, ganun din kami. Hindi, kahit hindi na lang sa subscriber, kung marami bang nanonood sa'yo. Walang yung isang vlogger, 63,000 na ata yun. Tapos nanonood, 3 days, 500. So, paano kami gaganaan? Tapos, ayun na nga. Wala na ngang views, wala pang kwenta yung pinagsasabi. Pero mo sasabihin niya na, kailangan daw ipatawag ng MTRCB yung pagmumura ni Joey De Leon sa video ko. Sabi ko, ha? Paano papatawag ko? Sige, sabihin na natin, nagmura siya doon. Oh, paano? Bakit? Naka-live ba? Tanga lang. Kasi ito naman, yung isa naman, si Mr. Book, nagbanta agad. Yung mga vlogger daw dyan. Ay, di ibig sabihin, heto pala. Ba't ngayon ko lang naisip to. Ngayon ko lang naisip ito. Dapat pala, ipasa ko to kay attorney Mike Abi. Oo nga pala, no? Hindi ko naisip yun magkakasama kami dati nito eh. Oo nga pala, ba't hindi ko naisip yun? Kasi pwedeng kay attorney Mike Abi yung pangbabanta niya, pwede din sa amin. No? Pero, kasi si attorney Mike Abi, vlogger din siya. Si attorney Mike Abi talaga, grabe bumanat kay Isko Moreno yan. Kami dito, mild lang eh. Parang wala lang, nagtitrip lang kami. Pero tanoorin nyo yung mga video ni attorney Mike Abi, mas brutal yun. Oo. Bakit yun? Hindi nyo masita. Bakit yun? Hindi nyo masabihan ng ganyan? Kasi takot nga kayo. Kasi alam nyo, nalalabanan kayo nun, mayaman yun, at attorney yun. At saka kilalang personalidad yun, attorney Mike Abi yun, ha? O baka hindi nyo kilala, search nyo na lang. Tayo nga pala, hindi pala kayo nagsisearch. Hindi nyo rin pala alam yung i-search nyo eh. Paano, hindi, nagtataka ako dyan sa mga Iskonia, no? Paano sila makakapag-research? Ultimong yung kailangan nilang i-research, hindi nila ma-research. Hindi nila ma-search. Anak ng teting naman kayo. Kayo mismo panira kay Isko eh. Ito lang. Tingnan niya yung mga placard dati. Hindi dapat makikita namin yung hindi dahil dyan. Yung mga kabulastugan ng hindi namin makikita doon, hindi dahil dyan sa mga vlogger na yan. Kaya minsan siguro, hinayaan na lang ni Isko. Sabi, hayaan mo, wala mong views yan eh. Hayaan nyo na lang mag-vlog yan dyan. Nawawa naman. Partida ko, member ata to ng nagtatrabaho ata to sa TPINC to si Mr. Book. Doon, wala man tayong pakialam na doon. No? Tapos kung baka sideline niya lang tong pagbablog niya, so wala tayong pakialam doon. Tsaka, pinag-ano ko lang dito kasi, bago kayong gumawa ng video, mag-research kayo ha. Kung pinag-uugnay nyo yung nangyayari dito sa TPINC versus TBJ, inuugnay nyo doon kala Percy Lapid, kala Johnny Walker. Bukod sa mga patay na yun, bakit nyo pa kailangan? Ako ito, ang daming mga nagba-viral video. Totoo kasi netong kay Johnny Walker, hindi ko talaga to, tsaka kay Percy Lapid, ayoko talaga i-content to kasi mga patay na ho sila. Diba? Bilang respeto dun sa mga namayapa na at sa pamilya na rin. Kaso itong mga lokong to, no, kapag nagbubuisit sila sa amin, lagi nila kaming dinadamay.
Lagi nilang inaano yung pinagkukumpara na parang kapag pag napuno daw yung si Isko Moreno, ay ganun daw yung gagawin sa amin. Ganun yung ibig sabihin nila sa mga video nila, kahit ulit-ulitin nyo yun eh. Kahit nakakapag sila, napuno sila ng mga vlogger ni Isko, ay pwede nila kami patumba, ganun ba? Tingnan kasi nyo, ang tagal nyo rito, ang tagal ko na kayo naantay eh. Where na you? Dito na mi. Kanaulo to mga to, kami patatakutin nyo. Pinanganak na kaming takot, tapos tatakutin nyo kami. Alam mo kanina, pinasa ni Jake yung video na to sa GC. Wala lang, natawa lang kami nila Crisulo. Ano ba naman to mga to? Tingnan mo, sila din yun ng laglag. Dapat hindi sila nagsasalita ng ganun. Dapat. Ito yung mga tao na ngayon pwede na kapag kahit sino na umano sa amin, sila mapagbibintangan kasi sila yung nagsalita niyan eh. Sila yung nagbanta. Ngayon, kung ano man mangyari, wag naman din sana na may mga mangyaring trahedya sa amin. Sila ang sila yung tawag dito, mapagbibintangan yan. Kaso hindi sila nag-iisip, mga tulonggis nga talaga. Kaya tayo magagawa, yun na talaga sila eh. Noon pa naman, kaya nga tignan mo, walang tumatangkilig sa kanila. Ano tatangkiligin? Una-una, yung mga sinasabi, wala sa ayos. Gagawa ng reaction, tagilid. Gagawa ng komento, magbibigay ng komento, nga. Yung isa, tigas pa nga. Yung isa, tigas mo ka. So, sino magaganaan manood sa kanila? Di ba? Wala. Kaya tignan nyo, kahit ilang taon sila magsusumiksik dyan kay Isko, sa tape, wala. Nga sila. May mga channel hanggang ngayon, bagsak pa rin. Ako, di naman ako nagyayabang, galing din ho kami dyan. Pero, kahit papano naman, may pagyayabang naman kami na kahit papano yung ginagawa namin content dito. May kabuluhan at may kahulugan. May kahulugan na, may matututunan ka pa. Dito sa mga to, wala. Nakita mo, sinabi, baka mangyari sa inyo yan. Gigil na gigil, galit na galit, gusto mo lakit. Galit na galit, ay, kawawa naman kayo. So mga Dabarkads, ano masasabi nyo sa video ito? I-comment nyo lang po dyan. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At ayun, may galab shoutout sa lahat ng mga Dabarkads natin yan. Kaila Kuya Lori, kaila Kuya Armin, Ate Irene, Mami Rena Baher, kaila Mami Lala, Ate Elaine, kay John C30, kay Mami Jocelyn, kay Francis, kay Robiton ba ito? Nakalimutan. Sino pa ba? Kay Kamandag. Yan, at kay Mami Teresa Arong. Yung iba pa po dyan, sino ba ito? Kay Mama Alona ng Alona in Canada. Siyempre kay Mami na isa dyan na sponsor natin. At kay attorney, ano ba pwede na? Attorney M. Attorney M na lang pala. Sige, pwede na maapelido, di ba? Attorney mo ba? Attorney Magsaysay. Yan. Shoutout sa inyo na lahat. At ayun, ingat po kayo palagi and God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang pagyalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.